November 30, 2025. Pesta opisyal bilang pagdiriwang po sa Bonifacio Day. Pero mga kapuso, hindi lang ito araw ng pagunita sa mga nagawa ng tinaguriang ama ng himagsikang Pilipino. Dahil itinaon din ng iba't ibang grupo na ngayon magpahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa mga katiwaliang nangyayari sa bansa. Ang mga rally sa Luneta, People Power Monument at maging sa mga probinsya ating tututukan. Samahan niyo po kami sa GMA Integrated News Special Coverage, ang Protesta ng Bayan. Iba't ibang grupo, Ivan, ang nagdaraos ngayong araw ng kilos protesta sa iba't ibang lugar. At gaya noong September 21. Nagtipon sa Luneta, sa Maynila, ang kilos ng bayan kontra Kurakot at para po yan sa tinatawag nilang Baha sa Luneta 2.0. Pero Pia, hindi sila pinayagang makapag-setup sa Rojas Boulevard dahil sa issue sa permit. Dakong alas 11:30, plano sana nilang tumulak patungong Menjola kung saan magpapatuloy ang kanilang programa. At sa People Power Monument naman, sa Quezon City, idinaraos ang Trillion Peso March ng mga grupong Clergy for Good Governance, Siklab, Tindig Pilipinas at iba pa. At meron din mga kinatawan ang mga Catholic schools, mga labor group, pati na mga PWD at mga seniors. Magkakaroon din dyan ng concert hanggang mamayang gabi. At hindi lang po dito sa Metro Manila may mga pagkilos, kundi maging sa mga probinsya. At makikibalita tayo maya-maya lang mula sa GMA Regional TV teams, kabilang na mga nasa Cebu City, Iloilo City, Davao City at General Santos City. Ito, Ivan, silipin na muna natin ang sitwasyon sa People Power Monument at naroon si Mariz Umali. Mariz, kamusta dyan? Nandito na tayo sa may White Plains area, dito sa may People Power Monument, kung saan kanina pa lang bago mag alas 9 ng umaga ay nagsimula na nga pong magmarcha ang mga labor groups at iba't ibang mga sektor para doon sa gaganapin nilang Interfaith Rally. Dito sa likuran ko makikita natin yung akbayan, no? Nandyan sina Representative Shell Jokno, Representative Percy Sandanya, si Father Flavi Villanueva na Ramon Magsaysay Awardee at si nawala kanina, nandyan din si Father Tito Haluwag. At tuloy-tuloy din po, mabilis na napuno ng mga protesters ito pong White Plains area dito sa may People Power Monument para sa gaganaping Interfaith Rally, Interfaith Program na magsisimula ngayong alas 9 nga ng umaga. At tuloy-tuloy na po yung programa hanggang mamaya. Sa puntong kung ito, tanungin na po muna natin, no, kung itong mga nandito po nating mga kasama. Sir Shell, Attorney Shell, una po sa lahat, nangyari, nakita ko po rin kayo dito noong September 21. This is the part 2 of the Trillion Peso movement. Ano po ba ang kaibahan nitong part 2 dun sa naunang rally natin? Anong inaasahan natin mangyari ngayong araw na to? Ang sigaw ng bayan ay bawiin ang perang ninakaw at sigaw ng bayan, pananagutan. Paano po ninyo isisigaw? Kasi for the past how many months since the September 21 rally po, no, ay meron po tayong mga Black Friday protest, White Friday protest. Nakita po ba natin na mas sumidhi pa yung galit ng taong bayan? Oo, mas galit na talaga ang sambayan ng Pilipino at marami na rin tayong nagawa mula noong September 21. Ngayon ay gumagalaw na yung Anti-Political Dynasty Bill. Nandiyan na rin yung Independent Commission na bill para bigyan pa ng ngipin pa yung Independent Commission. At nandiyan din yung ating sigaw na bawiin na ang perang ninakaw. Sino-sino pa po ang mga sektor na nandito this time na wala dito sa People Power Monument noong nakaraang September 21? Siyempre, yung mga kasama nating sektor mula sa hanay ng paggawa, estudyante, mga community women, leaders, kasama natin sila. At ngayon nakita natin, mas marami all out talaga ang mga kasama natin mula sa iba't ibang simbahan at diocese. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Magkahiwalay pa rin yung mga grupo. Meron sa Luneta, meron sa may Menjola, and of course, iba pa yung dito sa People Power Monument. Hindi po ba pwedeng mapag-isa para talagang mas marinig yung sigaw ng taong bayan? Sa ngayon kasi dinig na dinig ang sigaw ng taong bayan kasi mula dito hanggang sa iba't ibang bahagi ng bansa lumalabas ang mga taong bayan at gustong panagutin yung mga nagnakaw sa ating kaban. Sa ngayon kasi na iinip na tayo, puro mga dilis at sapsap lang ang nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilyon-bilyon na ninakaw mula sa ating kaban.
Attorney Shell, balikan ko lang din po kayo, no? Kasi nakita naman po natin in the past how many days, weeks ay meron na rin pong mga kinasuhan, meron na pong nakulong sa may Quezon City Jail, meron sa NBI. Sa tingin nyo, hindi pa sapat yun? Kailangan na mas marami pa, lalo na yung malalaking tao na nasa likod nitong grabing corruption. At hindi dapat hintayin ng ating pamahalaan yung kasong kriminal dahil dapat masampa na yung mga forfeiture case na civil case na andyan na yan. May kapangyarihan ng ating pamahalaan na ituloy na yan agad-agad. Ano pong ginagawa ng government din po, no? Bilang nasa gobyerno rin po kayo na tungkol dun sa pag-aresto, paghahanap kay Zaldico, isa po siya sa mga tinuturing na big fish talaga rito. Ay, mukhang marami na silang ginagawa hakbang at dapat ipauwi na at bumalik si Zaldico para siya na mismo ang magsabi kung ano yung ang mga ebidensya niya kung meron man. At panawagan nga natin lahat ay muwi ka na, humarap ka sa otoridad. Meron na po ba tayong information as to the efforts in tracking kung nasa na talaga to si Zaldico at mapapabalik pa ba siya sa bansa? Hindi ko alam at kung ano yung mismong mga hakbang ng ating pamahalaan pero mukhang sinusubukan nila. Ang alam ko ay nakansela na ang kanyang passport. Kaya ilang araw na lang dapat at iuwi na siya. Ano po ang gusto niyo sabihin sa mga hahabol pa po na mga protesters dito po sa People Power Monument? Welcome na welcome po yung mga kababayan natin na gusto humabol dito. Yung po mga kasamahan natin na medyo senior na, magbaon po tayo ng pantakip sa init. Napakainit po, napakaraming tao. Pero ramdam natin yung bayanihan at tulungan. How are we assuring the security, Attorney? Ayan, marami po tayong mga marshal at maayos at mapayapa itong ating rally ngayong umaga. Alright, meron pa po ba kayong karagdagang mensahe na nais iparating? Yung ating isang panawagan ngayon, panawagan natin sa Malacanang to step up sa lalong madaling panahon is certify as urgent yung ating anti-political dynasty bill at yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Kasi kung hindi nila ito gagawin, maniningil at babalik ang taong bayan sa lansangan. Alright, nakita rin po natin, although nawala na si Father Flavie dito, no, yung participation ng religious sector, how important is napakarami na rin pong mga diocese ang kabahagi nitong trillion peso march at makikita natin as a matter of fact, ayan pakita natin nandyan mga taga-simbahan, gaano kahalaga po yung sektor na yan na kabilang din dito? Sa isang panahon kung saan madilim ang ating kasaysayan, napakahalaga that the church exercises moral leadership. At wini-welcome natin itong pagsama ng napakarami mga religious leaders at iba pang mga leader laiko mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. In these times of darkness, kailangan talaga natin ng faith. Representative Percy Sandanya, Representative Attorney Shell Chocno, maraming salamat po sa impormasyon binigay nyo at patuloy po kaming magbabantay po sa inyo pong isinasagawa pong kilos protesta. Samantala mga kapuso, nakikita po natin, ito pong magkabilang lanes po na ito ng White Plains dito po sa may People Power Monument. May total na capacity raw po ito na 300,000 na tao. Kasi kung talagang mapupuno po ito, 9 people per square meter ang kakasya. Although sinasabi po sa atin ng MMDA kanina, posibleng nasa 30 to 50,000 lamang po ang darating. Pero iba naman ang sinasabi ng mga organizers. Ang sinasabi nila ay inaasahan nila na abot sa 120,000 yung mga darating na magpoprotesta dito. Simula pa lamang po ito, no, nakita na natin kung gaano kahigpit din yung seguridad na ipinatutupad dito. Merong mga pulis, mga sundalo, MMDA, Bureau of Fire Protection, meron din po sa Quezon City Local Government at nagda-diverge na po yung mga tao, yung mga protesters dito. Nakita natin yung mga local, yung mga laborers galing sa may EDSA Shrine. Ito naman, yung mga galing dito from the Temple Drive. Sila naman ay mga from the sector ng mga general, mga sundalo, na yung mga retired na mga generals, hindi po mga active. Kasi yung mga active, of course, sila ay nagbabantay, hindi sila nakikisali sa mga kilos protesta na yan. Pero yung ibang mga retired generals ay nakikiisa para iparating din yung kanilang pagsigaw laban sa korupsyon. At muli po, ikulong lahat ng mga kurakot, ibulgar ang mga kurakot,
Yan po ang kanilang sigaw nila. Isaole ang ninakaw sa bayan. At meron din from Marawi contingent. Ayan po, nandito. From the contingent naman from Temple Drive, nandito si Senator Bam Aquino. Senator, okay lang po kahit aandar po tayo pero para hindi po maantala yung iba. Pero itanong ko lang din po kayo, ano po ang difference ng rally natin this time from the September 21, no? This is already part 2, pero ano ang nais nating maabot, ang objective natin this time? Maalaga yung taong bayan lumalabas, nagbibigay ng pressure sa gobyerno na ituloy nila yung mga kaso na wala dapat na pinoprotektahan. Lahat ng mga nasangkot, kailangan makulong, kailangan mabalik yung pera, kailangan mabago yung sistema. So noong September 21, part 1 yon, may part 2 ito, at kung wala pa rin mangyayari, magkaka-part 3 pa ito. No? At mahalaga na nakafocus yung taong bayan sa mga kasong ito para makita natin yung totoong pagbabago. And maganda itong lalabas yung mga tao, maaga pa lang, magbimisa kami. And I think later this afternoon, mas marami pa yung tao. And kung makita mo, every other week may mga rally tayo nakikita, naghahanap ng accountability sa ating bansa. At yung hinahanap ng tao, yung pera ng bayan, mapunta sa tama. Maganda rin yung mga rally kasabay ng panahon ng budget season. Para mabantayan talaga yung budget, makita talaga na yung perang nilalaan, hindi napupunta kung saan-saan, napupunta sa mahalagang bagay, gaya ng edukasyon at kalusugan. Senator, paano natin ma-ensure na maisasaole sa taong bayan agad yung mga ninakaw na pera o yung buwis dahil talagang merong usapin o debate pagdating sa restitution na hindi raw naayon sa batas? No, mahalagang makuha yung pera. Klaro yan sa taong bayan na hindi sapat yung may makulong, yun pala nga, wala pa di ba? So may makulong, mabalik yung pera, mabago yung sistema. Sa pagkakaalam ko, yung Philippine Competition Commission, naghahain na rin ng mga cases para mamultahan yung mga contractor, makolekt ulit yung pera. I know that the ICC is pursuing that. So mahalagang parte yon. At yung tatlong bagay na yan, huwag natin kakalimutan. Yan talaga yung hinahanap ng tao. Makulong yung sangkot, mabalik yung pera, baguhin yung sistema. Itong tatlong to, kailangan bantayan natin. Marami po ang duda na meron pa talagang mapapanagot na big fish. Ano po ang masasabi ninyo rito? Yan ang hinahanap ng tao, na hindi lang yung mga, kumbaga mga low-level employees yung mahuli. Kailangan talaga hanggang sa pinakamataas na kailangang nakasangkot dito, dapat mahuli sila. And I think yung taong bayan, yun yung hinahanap. And I think government, gumagalaw naman, mahalaga tong pressure na ito para talagang mas mapagalaw pa, no, yung gobyerno. So far, sa mga hearing naman namin, may mga pangako naman yung mga agency heads at yung mga kasama sa investigasyon na minamadali nila yung mga kaso. Kumusta po yung tracking natin? Kasi isa sa mga tinuturong big fish ay si dating Congressman Zaldico. Kumusta ang tracking natin sa kanya? Bagamat na-cancela na yung kanyang passport, nakita na ba natin exactly where he is? Ako hindi ko alam, pero mahalagang umuwi siya at under oath, ibigay na yung kanyang testimonya. Otherwise, lahat ng sinabi niya will not be considered? Well, pwede nang simulang imbestigahan yung mga yan. But if you look at the Blue Ribbon hearing sa Senado, talagang lahat ng humaharap dyan, nag-under oath sila. So ibig sabihin, kung magsisinungaling sila, pwede sila ma-perjury, pwede sila ma-contempt. So mahalaga na makauwi siya, maimbestigahan. But even before he comes back to the Philippines, dapat iniimbestigahan na rin yung mga binabanggit niya. Ang sinasabi po ng Ombudsman, lahat ng binanggit ni Zaldico, bagamat hindi siya under oath, will be considered as clue or lead. And binanggit din doon si Pangulong Bongbong Marcos. Will he be considered in the investigations as well? Well, again, yung pag-iimbestiga, walang kulay yan Hindi tinitingnan kung anong kulay ka, kung anong partido ka, kung anong posisyon mo. Kung may investigasyon totoo dapat. Alright, so ngayong araw, buong maghapon ba namin kayo maaasam nandito? Yung grupo namin, this is the Kaya Natin group, tsaka yung katipunan na nagkakaisang Pilipino. We're here to join the mass. And then later on, siguro baka maghiwa-hiwalay na rin. But primarily, nandito kami para sumama sa misa. You mentioned something about the possibility of trillion peso March Part 3. Ano ang dapat na mangyari para mangyari ulit? I mean, ano yung hindi natin maaabot today na magiging hudyat na magkakaroon ng Part 3? Hinahanap ng taong bayan yung aksyon. At mahalaga na yan ang maibigay ngayon ng gobyerno.
na may aksyon dito sa mga kasong ito. Hindi lang investigasyon, meron talagang makukulong, may babalik na pera, at may mga panukala na mapapasa na nagpapakita na binabago yung sistema. So ang lahat ng ito, hinahanap to ng taong bayan at ngayon yung panahon na kailangan itong maibigay sa taong bayan. Senator Bam Aquino, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Thank you po, thank you. Samantala mga kapuso, ayan, nakita na natin kani-kanina lamang ay marami na rin pong mga religious sector na pumunta na rin po rito at habulin lamang po natin kasi nakita ko rin po doon na pumunta na or baka magsisimula na kasi yung interfaith rally or I mean the interfaith program. Nakita ko rin po kasi si Cardinal Ambo David, sina Father Robert Reyes, ito pong grupo ng mga nakaputing ito, mga seminarista, mga pare, ay susubukan po nating makita sila. Ayan, ito po si Cardinal Ambo David. Si Cardinal Ambo to. Cardinal, hello Cardinal, Maurice Umali po sa GMA. Magmimisa muna. Opo, magmimisa raw. Yeah. Pero very quickly, the importance of the religious sector in this particular trillion peso march. Well, hindi lang ito dito sa EDSA nangyayari, kundi sa buong kapuluan. At sumabay din ang lahat ng mga diocese, lahat ng parokya sa buong Pilipinas. Alright, babalikan natin ang ulat ni Maurice Umali. Diyan po siya sa People Power Monument kung saan nakita na nga natin na nagtitipon-tipon na ang mga grupo mula sa iba't ibang sektor at meron na rin tayong mga nakitang kinatawan ng pamahalaan. Nandun si Senator Bam, ibang legislators like Representative Chel Diokno, Representative Percy Sandanya, and of course, si Cardinal David. Naputol yung signal natin doon sa punto na tinatanong na ni Maurice, ano ang kahalagahan ng partisipasyon ng religious sector dito sa protestang ito. At nabanggit nga na sinasabi ni Cardinal David, hindi lang naman dito to, kundi sa buong Pilipinas. Dahil mahalaga ang boses ng simbahan sa usaping ito. Dahil hindi lang ito usapin ng katiwalian, usapin din ito ng moralidad. At ang pangangailangan ng mga Pilipino ngayon ay talagang makita nilang may managot dito sa mga kasalanan sa bayan na ginawa ng mga kurakot. Samantala mga kapuso, lipat tayo. Nagka-tensyon sa pagitan ng ilang ralista at tactical motorcycle riding unit ng Manila Police District. Binawalan daw kasi ng mga pulis ang grupo na magdala ng kanilang gamit patungong luneta. Ang report mula kay June Veneracion. June, ano ba nangyari doon kanina? Ivan, kanina nagkaroon ng tensyon dahil hindi pinayagan ng mga pulis Maynila yung ilang mga ralista na makapagbaba ng kanilang gamit. Pero sa mga oras na ito, Ivan, may konting sitwasyon dito. Tingnan nyo naman, yung barikada ng mga pulis, talagang dinaanan lang nitong grupo ng mga ralista para magsama-sama na sila dito sa may tinatawag na kilometer 0. Ang sinasabi pa naman ng PNP kanina ay binibigyan nila ng 15 minutes yung mga ralista na bakantihin na itong area na ito dahil walang permit mula sa park management. Pero ito, parami na lang yung mga nandito. At sa nakikita namin, talagang outnumbered yung mga pulis. Ang maging yayari ngayon at titingnan natin kung anong klaseng handling ang gagawin ng Philippine National Police dito. Bagaman sinasabi nila, diplomasya yung kanilang gagamitin. Narinig natin sa mga leader dito ng mga ralista na uukupahan nila itong Ross Boulevard para nga doon sa sinasabi nilang baha sa Luneta 2.0. Ayaw nila pumunta ng Liwasang Bonifacio dahil sabi nila hindi naman daw nila inanunsyo magkakaroon ng baha sa Liwasang Bonifacio kundi baha sa Luneta 2.0. Ang mga pulis dito tinatayang nasa 1,000 pero nagdadagdag pa sila ng tropa para matiyak yung kaayusan dito. Papayagan naman daw nila, ang sabi ng station commander kanina ng Manila Police District Station 5, na si Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, ay papayagan nila kapag ganito na rin talaga ang sitwasyon, ang pinapakiusap lang nila, sana maging tahimik yung kilos protesta. So mukhang hindi na natin talaga asahan na lilipat pa ang mga ito, Ivan. Mukhang dito na talaga itong rally
At ang sinasabi ng kanilang mga leader ay kung kinakailangan, aabutin sila ng maghapon dito para nga doon sa kanilang panawagan na panagutin lahat mula taas hanggang baba. Ang sinasabi nila, kasama na dyan si Pangulong Bongbong Marcos, kasama na dyan si Vice President Sara Duterte at lahat pa ng mga sinasabing sangkot doon sa mga manumalyang flood control project. Ivan. June, habang nag-uusap tayo ngayon, meron na bang crowd estimate ang pulisya kung ilan na yung nandyan? Sorry Ivan, medyo malakas lang yung ingay dito. Hindi ko masyadong... nakikita natin kasi June. Pakiulit lang kung maaari. Nakikita natin makapal na yung tao pero wala tayong top shot eh. Meron na ba tayong crowd estimate mula sa pulisya sa mga oras na ito? Sa mga oras na ito, wala pa tayong crowd estimate, Ivan. Basta ang masasabi ko lang ay talagang di hamak na napakarami na nung mga rallyista kanina. Ngayong mga sandaling ito, kung ikukumpara doon sa bilang nila kaninang umaga na iilan-ilan lang at nakasentro doon sa may tapat ng Luneta. So mukhang dito na talaga yung magiging sentro nitong mga kilos sa protesta ngayong araw na ito dito sa parte ng Maynila, Ivan. So June, yung nakwento mo kanina na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis, naresolba naman yun na wala naman nagkasakitan, nagkatulakan man lang, wala naman ganon, sagutan lang? Wala naman na Ivan, kaya naikuha ng ating kasamang si EJ Gomez kaninang umaga, Ivan. Naresolba naman yung sitwasyon ng maayos, nakapag-usap sila ng matiwasay. At yan din naman talaga sinasabi ng mga opisyal ng PNP dito na dadaanin nila sa diplomasya yung pakikipag-usap sa mga rallyista. Ito, sa kabilang side pa nitong Roas Boulevard, Ivan, may mga nagdadatingan pang mga rallyista dito. Ang sinasabi naman ng Philippine National Police sa pamamagitan ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Ivan, bagamat ginagalang nila yung karapatan ng mamamayan na magsagawa ng mga kilos protesta, talagang binabantayan din nila na baka may magsamantala. Alam naman natin yung nangyari noong September 21 kung saan matinding kaguluhan ng yun nangyari sa maliliit na bahagi nitong Maynila. At yun ang gusto nilang iwasan, kaya naman nasa 16,000 na mga pulis yung nakadeploy para sa araw na ito. Naka-full alert na rin yung buong PNP para matiyak na nakahanda yung kanilang mga personnel and resources kung anumang pangangailangan ang mangyari ngayong araw na ito. At sinuspindi na rin yung permit to carry firearms, Ivan, mula pa nung magtatagal yan hanggang bukas, December 1, bahagi pa rin ng mga security setup para sa rally ngayong araw na ito, November 30. Ivan. June, paki-rundown mo nga sa amin, sino-sino ba yung mga grupong nandyan sa Luneta at mamaya ba o during the day may plano ba sila na mag-merge sa ibang mga grupo, sa ibang mga lokasyon tulad sa Menjola? Ang nangyari dito, Ivan, nag-merge dito. Yung ibang galing sa iba't ibang lugar ng Maynila, dito talaga sila nagsama-sama. Sa may Roas Boulevard, meron ditong Bayan Muna, yung Chinoy for Good Governance, ni Ma'am Tessie Ang Si. At ang sinasabi nga niya kanina, yung mga kanyang mga kasama mula sa Filipino-Chinese community, hirap na hirap magbayad ng buwis, pero nakikita lang nila na winawaldas na ganun-ganun lang yung pinaghirapang mabayarang buwis. Ito, Ivan, truck. Kanina, sinasabi kasi ng PNP na kung maaari, wag silang mag-set up ng entablado. Nire-refer ko yung mga rallyista na wag mag-set up ng entablado dito sa Roas Boulevard, dito sa harap ng Luneta. Pero mukhang hindi mangyayari yung pakiusap na yun dahil ito, nakikita ninyo, truck na at mag-set up dito. Kaya mahaba-habang araw ito, Ivan, dahil mukhang tuloy-tuloy itong gagawing programa ng Philippine National Police. Balikan ko lang dito, may yung barikada naman ng mga police. Yan, sinusubukan nila
Papakita ko lang sa inyo, Ivan, kung gaano kalaki yung diferensya, kung bilang at bilang lang din naman yung pag-uusapan. Ayan yung linya ng mga pulis at ayan yung hanay ng mga ralista. Sana lang wag magkaroon ng problema na kakailanganin magkaroon ng dispersal. Pero sabi nga sa mga ganitong pagkakataon, diplomasya ang mas kailangan. Ivan. June, si Pia to. Tanong ko lang, no, kasi nung nakaraan, nagpaalala yung police, no, nung yung November 16 rally, sabi nila, para hindi maulit yung naunang gulo noong September sa Mendola, wag na magpo-post online ng mga kung ano-anong pag-uudyok o mag-ingat laban sa fake news. At talagang sinabi nila na babantayan nila yung mga post. May ganun din bang paalala ngayon sa pagkakataong ito? Pia, ako yung nagko-cover ng PNP Beat at ang sinasabi naman ng anti-cybercrime group ng PNP sa mga ganitong pagkakataon, lagi silang naka-alerto at nakatutok sa aspeto ng mga online post at kung ano-ano pa dyan na makikita sa internet. Ang may sagot dyan ay ang anti-cybercrime group ng PNP. Kaya yan, naasahan natin guys sa mga nakaraang pagkakataon na nakatutok pa rin sila, titingnan nila kung merong mga paglabag na gagawin. Kaya ang maganda rito, kung ikukumpara dun sa September 21, yung mga nagpuntahan ng mga September 21, mga nakatakip yung muka. Doon pa lang, sabi nga ng PNP, makikita mo ng may hindi magandang planong gagawin. Pero dito, sa kilos protesta na ito, itong Baha sa Luneta 2.0, lantaran yung kanilang pagpapakita ng mukha. At wala naman dapat itago yung mukha dahil ang kanilang panawagan ay napakalihitimo naman. Yun nga yung panagutin ang dapat at ang lahat ng dapat managot. Pia. At June, sabi mo nga, no, nakita mo na may dumating na yung truck na pwedeng maging entablado. So, may idea ka ba kung sakali ano yung magiging takbo ng programa dyan sa Luneta, sa Baha 2.0? May mga iba't ibang leader ng iba't ibang grupo ang inaasahang magsasalita. May effigy dito, Pia Ivan, Pia, kung matutulungan nyo lang ako kung sino ba ito. At kung ano yung kanilang gagawin sa effigy. May buhaya. Merong buntot ng buhaya. May Hindi natin corona. alam kung sino pinapatungkulan ito, pero syempre naman, alam naman natin sa panahon na to, pag sinabi mong buhaya, kung sino yung mga pinapatungkulan na buhaya. Tingnan natin mamaya yan kung anong gagawin nung mga ralista. Dito, Pia, eto, yung tanong kanina ni Ivan, yung magsasama-sama ba yung mga grupong kalahok dito sa iba pang area? Eto, nagdadatingan dan. Dagdag ito. Dagdag ito sa mga grupo ng nagpupunta rito sa Rojas Boulevard. Kaya pakapal na ng pakapal yung mga ralista na nandito at iisa lang ang kanilang isinisigaw, ikulong na yan ang mga kurakot. Ikulong na yan. Mukhang kinatawan to ng mga universidad. Nakikita natin, no? May mga UE, Arellano, FEU, Iris, mga estudyante na nakikilahok sa kilos protesta ngayong araw. June, sa punto ito, ipapakita lang namin yung tensyon kaninang umaga na kinakwento mo, no? Kuhay po ito ng kasamahan namin na si EJ Gomez. Pansamantala, maraming salamat, June Veneracion. Ayan po yung nakikita natin, yung naging harapan ng mga pulis at ng mga organizer na mga magkikilos protesta yung araw sa Baha 2.0. Hindi kasi pinayagan yung mga ralisa na mag-set up ng kanilang stage. This was earlier, this morning po, dahil nagtangka nga sila mag-set up, hindi sila pinayagan, nagkaroon ng konting tensyon, but luckily, hindi naman po yan humantong sa sakitan at dispersal at nadaan pa naman sa diplomasya. Nagkaayos na sila. At gaya nga ng pinakita ni June kanina, meron na nakapasok na truck, yung nako-convert, di ba, na maging isang buong entablado at nagkaroon na ng maayos na usapan. Pero sa puntong ito, makakausap natin si MPD spokesman, Police Major Philip Ines. Major Ines, magandang umaga. Si PR Arcangel po. Sir, good morning. Kasama si Ivan Mayrina. Good morning.
Yes po, mula po sa Timbulan ng Laya at Tiwang Dakila, Pia, Sir Ivan. Isang mapagpalayang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Sir, nakita niyo po yung sitwasyon kanina umaga, nagkaroon ng konting tensyon, nanindigan kasi yung mga relista na hindi sila aalis. Nung una kasi hindi sila pinapayagan, pero ngayon nagkaayos na. Ano ho ba ang mga paalala natin? Ano ho ba yung mga patakaran na dapat sundin pagdating po dyan sa kilos protesta sa Luneta? Yes, Ma'am Pia, Sir Ivan. Dapat po talaga meron po silang permit coming po dito po sa National Development Park Development Committee kung saan po yun po yung ating tinatanong sa kanila kung meron po silang permit. Pero wala po silang maipakita sa atin kanina. Meron po tayong Liwasang Bonifacio kung saan po Freedom Park ito. Pwede po sila doon at hindi po sa atin sila hihinga ng permit. Ang sa atin lang po, hindi po sila pwedeng basta na lang po magtayo ng mga stage doon kung wala pong pahintulot sa pamunuan po ng Rizal Park. Pero sir, ang ini-insist nila kanina, yung leader nila, may usapan daw po eh. May usapan daw ang Manila City Government, gayon din ang MMDA, na papayagan sila mag-rally dyan. So hindi ho totoo yun? Ang usapan po, ang pagkakaalam po natin, ang usapan po, dito po sila sa Liwasang Bonifacio at sa pagkakaalam po, magbibigay nga po ng assistance ang ating local government unit pagdating po dito sa mga emergency medical team at may mga magmamantin po ng trapiko. Pero po dito sa nabanggit na gusto nilang puntahan, ay wala po silang permit. Kaya po hinihingan po natin sila doon ng permit. At ganun pa man po, hindi naman po natin sinisikil yung kanilang karapatan na mamahayag po at ibigay yung saloobin po nila sa iba't iba pong issue ng ating lipunan. Sir, sa ngayong nandyan na sila at dumarami pa, ano hong magiging recourse ng pulisya ngayon? Magdadagdag ba kayo ng Maximum pwersa? tolerance tayo, Sir Ivan, at mapapansin naman natin yung pinakamataas na antas po ng pagtitindig. Pero paalala po natin sa kanila na meron pong hagganan yung ating pong maximum tolerance. Sabi nga po ng ama ng ating pamunuan ng Philippine National Police, maximum tolerance po tayo pero zero tolerance po tayo sa mga magbabalak manggulo dito po sa payapang pagkilos na ito. Sir, linawin lang po namin. So sa ngayon, yung sitwasyon ngayon, pwede na po sila sa mismong Ross Boulevard hanggang Luneta po. Sa ngayon po, ang hindi po pinapayagan nyo, magtayo po sila ng kanilang mga stage doon kasi wala po silang pahintulot. Okay, Ganun pa man po, sabi nga natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Ang sa atin lang po, kaya po natin tinatanong doon kung may pahintulot po ba sa pamunuan po ng National Park Development Authority. Pero, rather committee, pero wala po silang maipakita. At yun lang naman po ang inihingi natin doon. Realistically speaking po ba, sir, sa araw na ito, makakakuha pa po ba sila ng permit? Yun pong hinihintay natin. Actually, napakahaba po ng panahon para sana po nakahingi at nakipag-coordinate na po sila doon. Ang sa atin naman, sa local government naman po, nag-usap na po sila na pwede naman po, meron po tayong Liwasang Bonifacio. Pero po doon sa binabanggit park po ito, hindi basta-basta pwede po tayo na magkaroon po ng ganong pagtitipot, magtatayo po tayo ng mga stage. Alright, sige sir. Sir, panghuling paalala na lamang po para po doon sa mga lahat na dadalo at makikiisa dito sa Baha 2.0 sa mga kilos protesta sa Maynila. Yes, maraming salamat po. Panawagan po sa ating mga babayan, kung kayo po ay nagbabalak pumunta ng lungsod ng Maynila at hindi naman po importante yung inyong mga lakad, nakikiusap po kami na ipagpaliban nyo muna po dahil alam po natin may mga pagsasara ng kalsada rito, magkakaroon po tayo ng pagbigat ng daloy ng trapiko dahil nga po dito sa malakihang pagkilos laban sa korupsyon. Ang sa atin po dito, sa kapulisan po natin dito, palagi po nating mataas ang antas ng ating pagrespeto sa ating mga kababayan na ipahayag po nila yung kanilang saloobin. Ano man pong issue nito at kaisa po nila kami laban sa korupsyon. Ang sa atin lang po dito, pinapaalala natin na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kaakibat na responsibilidad. Alright, MBD spokesperson, Police Major Philip Ines, maraming salamat po at magandang umaga.